Imbis na mga gamit, milyong-milyong halaga ng ilegal na droga ang laman ng mga dumating na parcel mula po sa ibang bansa. Iniimbestigahan na kung sino ang consignee o yung tatanggap ng package. Balita hatid ni James Agustin, exclusive. Idineklarang may lamang tsaa, wiring harnesses, damit, librot, skincare products sa 21 parcel na ito nang dumating sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Pero ang mga parcel, nadiskubre na NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group na naglalaman ng droga. Kabilang dyan ang mahigit 7,000 gramo ng Kusho high-grade marijuana at mahigit 1,200 ecstasy tablets. Nagkakahalaga yan ng halos 13 million pesos. Dumadaan niya sa x-ray, and then nung nakita natin doon na meron, pinadaan natin sa canine inspection, and then after dyan nagkaroon din ng thorough examination ng NBI para ma-check talaga. Doon natin napag-alaman na meron, no, na may lamang pinaghihinala ang droga. Tumanggi muna ang mga otoridad na sabihin kung saan mga bansa galing ang mga parcel. Nakipag-ugnayan na rin sila sa foreign counterparts para sa sinasagawang investigasyon. Bahagi naman ng follow-up operation ng mga nakasaad na consignee. I-verify natin yung existence ng mga tao na nandito. Same time yung mga address na nakalagay, yung mga details. And our goal is to file a case against them pertaining to RA 9165. Nasa kusudian ng PIDEA ang mga ebidensya para sa laboratory examination. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nandito ako ngayon sa Orion, Bataan, ang homeport ng Datu Pagbuaya. Isang araw nga matapos itong makaranas ng harassment mula sa China Coast Guard at matapos silang i-water cannon dyan sa may Scarborough Shoal, at kitang-kita naman itong damage na natamo nitong barko. Dito nga ito dumiretso para paayos sa kanyang mga damage. Narito ang aking report. Kasunod ng pangbangga ng China Coast Guard sa BRP Datu Pagbuaya ng BIFAR malapit sa Baho de Masinloc, balik pantalan na ang barko sa Orion, Bataan. Mula sa malayo, tila walang sira ang barko. Pero sa malapitan, kita ang UP sa railing sa starboard side o kanang bahagi ng barko. Ang isang life craft may crack at nasira ang lagayan nito. Na-deform ang navigational light ng barko. Nasira ang fire hose box at maging air conditioning. Sira rin ang 3 CCTV at ang maliit na water cannon ng barko. Sa mas malinaw at kumpletong video mula sa Datu Pagbuaya, makikita kung paano tinarget ng China Coast Guard ang exhaust system o tambutso ng barko ng BIFAR. Kapag pinasok ito ng tubig, posibleng mamatay ang makina nito na lubhang delikado gayong nasa gitna sila ng laot. Mabuti na lamang at may proteksyon ito. Sunod namang tinarget ng water cannon ng tangke ng krudo na pinang-resupply ng BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Kita ang tansik ng tubig matapos tamaan ng 3 malalaking tangke na gawa sa PVC. Nang hindi ito umubra, dito na binilisan ng higanteng barko ang andar nito hanggang sa abutan at banggain sa gilid ang maliit na barko ng BIFAR. Ayon sa crew ng barko, tumagilid ng halos 40 degrees ang BRP Datu Pagbuaya nang bangkain sila sa gilid. Kung itinuloy raw ng China Coast Guard ang paggitgit nito, hindi raw malayong tuluyan silang tumagilid. Ayon sa BIFAR, 2 taon pa lang mula nang ikomisyon ng BRP Datu Pagbuaya. Kaya nakakalungkot na marami na itong sira. Hopefully by next year madagdagan ang ating mga floating assets, at in terms of quality ay sinisiguro din naman natin na di kalidad ng mga materials. Ayon sa DFA, naghain na ng diplomatic protest tungkol dito ang Pilipinas laban sa China. Ipinotesta rin ang pagbabangga ng China sa barko ng BIFAR sa Escoda Shoal. Walang tugon ng Chinese Embassy sa bagong diplomatic protest, pero nauna na nilang sinabi na makatwiran, legal at professional daw ang kanilang mga aksyon para pangalagaan ang kanilang soberenya. It's very clear. I mean, we were within our legal rights. Certainly, don't understand why China again is repeating these actions which are clearly illegal. Kaya nga nakikipabaka tayo kasama ng like-minded nations para buwagin itong kasinungalingan na to. Wala naman talaga silang basihan sa sinasabi nila. Dahas ang ginagamit nila porque malaki sila. Pero tayo nagpapatatag din. Noong binangga ang BRP Datu Pagbuaya, isa sa mga nakabuntot sa mga barko ng Pilipinas, ang Chinese Navy ship na may bow number na 500.
Lumapit ito sa layong 300 yards. Unang beses daw na nangyari sa Bao de Masinloc ayon sa PCG. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, posibleng i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas para sumabay sa mga resupply mission ng BIFAR at PCG sa mga mangingisdang Pilipino. China has taken this route of escalating. That's what I want to emphasize. Na dehado sila dahil yung nagbablock sa kanila ay planned Navy ship ng PRC. So in reaction to that, the Philippine government reserves the right to also deploy the Philippine Navy in this circumstance. Kasi hindi naman tayo ang nauna dito eh. Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council na nauna nang nagsabi na ayaw nilang humantong sa sitwasyon ng militar ng China laban sa militar ng Pilipinas. Very clear ang ating presidente na lahat ng dispute, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic actions sa mechanisms. Kasi pag Navy to Navy, nagkakaroon ng nag-escalate. When we do not know what will happen next if ever there is a misunderstanding, misinformation. Ayaw natin ng gera. Sino ba naman ang may gusto? Ayaw naman nating isipin ng ating mangingisda. Binabala nyo kami. Di ba? And that is not the position of the Philippine government. Tumanggi magbigay ng komento ang Philippine Navy. Pero sa isang statement, sabi ng Philippine Navy, nagmamasid daw ang AFP sa lahat ng nangyayari at tiniyak na naroon din sila sa lugar. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malagim na aksidente sa Quezon City, 4 ang patay sa karambolang kinasangkutan ng mahigit 20 sasakyan sa Katipunan Flyover. Hindi bababa sa 25 ang sugatan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Trahedya ang sinapit ng mahigit 20 sasakyan na inararo ng isang truck sa northbound lane ng Katipunan Avenue Flyover sa Quezon City mag-aalas 7 kagabi. 4 ang kumpirmadong patay, 3 lalaki at 1 babae. Hindi bababa sa 25 ang sugatan. Isinugod sila sa paggamutan. Kabilang na riyan ang mag-ina ng lalaking ito na pasahero raw sa isa sa mga sasakyan na inararo ng truck. Yung pasahero kasi na ito, mag-ina ko. Kararating ko lang dito. Nabablangko na nga po ako. Yung misis ko po, niligtas niya kasi yung baby ko eh. So siya yung napuruhan. Kwento ng pahinante ng truck, nawalan umano ng preno ang kanilang wing van kaya nito naararo ang hindi bababa sa 20 sasakyan. 16 na motorsiklo at 8 four-wheel vehicles kabilang na ang isang L300 van at isang bus ang nasangkot sa karambola. Bababa na po kami, nawalan po kami ng preno. Tapos? Iniwasan niyo yung iba dyan, ibang motor. Ayun, pagka minto sila lahat, doon tumama. Ayon sa pulisya, mabigat na ang trapiko sa bahagi ng Katipunan Avenue nang mangyari ang karambola, kaya marami ang nadamay na sasakyan. Yung mga oras na yun po ay rush hour po ito. Itong area na ito, yung mabagal po yung takbo. Hindi lang po talaga nakayanan ng preno ng truck. Kaya nagtuloy-tuloy po siya. Hindi na po niya na-control yung takbo. Hindi na rin daw napansin ng mga pahinante na tumakas na pala ang truck driver matapos ang insidente. Nasaan na po yung truck driver ngayon? Hindi po namin lang kung nasaan eh. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide with multiple physical injuries and damage to property. Nagdulot rin ng mabigat na traffic sa Katipunan ng Karambola matapos pansamantalang isara ang northbound lane ng flyover habang inaalis ang mga nakahambalang na sasakyan at debris. Umabot sa 6 na oras bago ito muling binuksan sa mga motorista. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, asahan pa rin ang malakas na ulan sa Northern Luzon. Sa datos po ng Metro Weather, heavy to intense rains ang inaasahan sa Apayao, Kalinga, ilang bahagi ng Cagayan, Babuyan Group of Islands at Ilocos Norte. Mahina hanggang katamtamang ulan naman ang mararanasan sa ibang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Northern Luzon. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa iba pang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, pati sa Visayas at Mindanao. Inaasahang lalakas po ang ulan mamayang hapon. Bukas ng hapon, posible ang bahagyang pag-ulan sa Mimaropa, Bicol Region
halos buong Visayas at pati na sa Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Sa linggo naman, asahan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Apayao, Kalinga, Cagayan, Isabela, Aurora at Bulacan mula hapon hanggang gabi. Moderate to heavy naman ang aasahan sa halos buong Mindanao. Mag-ingat po dahil posible ang mga baha at landslide dahil sa mga pag-uulan mamaya hanggang sa darating na weekend. Nandito tayo ngayon sa may bridge ng BRP Dato Pagbuaya at isa sa mga nasira sa barkong ito itong kanyang life raft. Nagkaroon ito ng crack at maging yung lagayan nito ay nasira. Ito namang railing ang isa sa mga nagkaroon ng pinakamalaking damage na baliko ito at tumagilid kung kahit hindi ka na makakadaan dito sa bridgeway na ito. Maging yung railings dito sa may Monkey Bridge na tinatawag ay nasira rin. Ganito kasi kataas yung barko ng China Coast Guard na tumama dito sa BRP Dato Pagbuaya. Pero isa sa may pinaka-crucial na nasira dito ay itong kanilang navigational light. Isa itong safety equipment na kailangan para kapag ka naglayag sa gabi ay malalaman kung nasaan yung starboard side at kung nasaan yung port side. Ito isang safety equipment na mahalaga at naayos lamang ng crew nitong BRP Dato Pagbuaya matapos yung kanilang pagbangga sa CCG ship. Bukod dito, nasira rin yung kanilang maliit na water cannon, yung lagayan ng fire hose dun sa may likurang bahagi at yung kanilang aircon nasira rin dahil sa pagbangga nitong CCG ship ng China. Mahalaga ang mga kagamitang ito dahil kapag nasa laot, kapag walang aircon, talaga namang napakainit dahil sa mga panahong ito, mainit sa may gitna ng dagat. Ang mga damage na ito, posibleng umabot daw ng hanggang 3 linggo bago ito maisaayos. Ayon sa BIFAR, ay hahayaan na nila yung DFA na humingi ng danyos kung kakailanganin mula sa China dahil sa mga tinamong pinsala nitong barko. Sa iba pang balita, bibili lang sana ng kape ang isang lalaki sa Malabon ng baril na hindi pa tukoy na salarin. Ang biktima, kalalaya lang matapos masangkot sa iligal na droga. May natanggap daw na banta sa kanyang buhay bago ang krimen. Balita hatid ni Jomar Presto, exclusive. Napahagulgol na lang ang babaeng ito nang madat ng nakahandusay ang kanyang live-in partner sa C4 sa Malabon City. Ang biktima, kabibili lang daw ng kape ng pagbabarilin. May narinig kaming putok. Hindi namin nintindihan kasi akala namin mga bata lang na naglalaro ng paputok. Pag namin, siguro mga 5 minutes, may tumatakbong tao, bystander na sabi may bumulagta ang araw pong tao. Pagpunta namin, nabutan namin yung tao, nakabulagta na. Ayon naman sa tatay ng biktima, nagkita pa sila kagabi ng anak dahil birthday daw ng bunsong kapatid nito. Hindi ko alam kung anong oras umalis ang bahay kasi nasa rooftop sila eh. Pinuntaan ako sa bahay, bigla na lang umiyak ng manugang ko. Tinawag ako doon na ito nga yung anak ko binaral daw dito sa C4. Tumanggi namang humarap sa kamera ang kinakasama ng biktima pero naikwento niya na isang hindi kilalang lalaki ang biglang tumawag sa kanya kahapon at hinahanap ang kanyang live-in partner. Nakatanggap din daw siya ng pagbabanta sa chat base sa kwento ng tatay ng biktima. May bilin sa asawa niya na yung anak ko nga itutumba daw, yun yung chat doon. Napagalaman ng biktima, wala pang 1 linggo nakalalaya matapos makulong ng 6 na buwan dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Hustisya naman ang panawagan ng pamilya ng biktima. Makonsensya naman siya sa ginawa niya sa anak ko. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang estudyanteng nanloob umano sa isang staff house sa universidad dito sa Dagupan City. Sa Tumawini, Isabela naman, patay ang 3 batang naligo sa ilog matapos na tangayin ng malakas na agos ng tubig. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nauwi sa disgrasya ang yayaan ng 3 mag-aaral sa Tumawini, Isabela nitong Martes. Ayon sa mga otoridad, suspendido ang klase sa probinsya dahil sa masamang panahon. Nagkayayaang maligo ang 3 bata na may edad mula 8 hanggang 10 sa Cagayan River. Sa gitna ng paliligo, tinangay sila ng malakas na agos ng tubig. Miyerkules nang matagpuan ang bangkay ng mga bata matapos ang retrieval operations. Sa ilalim ng kanyang kama natagpuan ng isang stay-in construction worker sa Paway, Ilocos Norte.
Miyerkules ng umaga, gigisingin sana ng kasama niya ang biktima nang matagpuan siyang walang buhay. Ayon sa doktor na tumingin sa bangkay ng biktima, posibleng namatay siya sa sakit sa puso. Arestado ang isang dayuhang estudyante na nanloob umano sa isang staff house ng isang universidad sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, pinasok umano ng estudyante ang staff house at nang lumabas, bitbit na niya ang ilang gadgets na nagkakahalaga ng humigit kumulang 73,000 pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang estudyante na mahaharap sa karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado naman sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite ang dalawang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga. Sa General Trias, huli ang 21 taong gulang na estudyante matapos makuhanan ng nasa 1.5 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana. Na-recover din sa suspect ang 1,000 pesos na marked money na ginamit sa operasyon. Tumangging humarap sa kamera ang suspect pero sinabi niya na nagawa lang niyang magbenta ng iligal na droga bilang pantustos sa mga pangangailangan. Sa Dasmariñas naman, arestado rin ang isang lalaki sa buy bust. Nasaba sa kanya ang humigit kumulang 1 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na may tinatayang halaga na 120,000 pesos. Nabawi rin sa kanya ang ginamit na marked money. Wala siyang pahayag. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek. Nagwala ang isang Chinese sa immigration area sa NAIA kahapon. Nagpupumiglas ang Chinong yan na kabilang sa mga foreign pogo worker na ipinadedeport pabalik ng China. Para makontrol siya, 7 lalaki ang nagtulong-tulong para pusasan at kontrolin siya. Ay sa source ng GMA Integrated News, hinihinalang isang pogo boss ang Chinese na nagwala. Para mapigilan daw ang kanyang deportation, pinagpupunit niya ang kanyang travel papers. Kalaunan, tinuluyan ng napadeport ang Chinese pabalik ng China. Samantala, nakarating na po sa Shanghai, China ang nasa 187 pogo workers na pinadeport ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Bantay sarado sila ng pulis at immigration ng China. Nagpasalamat ang Department of Justice sa Timor-Leste government dahil muli nitong kinatigan ang extradition request ng Pilipinas kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Pinababalik ni Teves sa Pilipinas dahil siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Dati nang itinanggi ni Teves ang akusasyon. Hunyo ng unang payagan ng Timor-Leste Court ang extradition request ng Pilipinas. Pero hindi siya napauwi dahil umapila ang kampo ni Teves kontra extradition noong July 26 at nagkaroon ng retrial ang Timor-Leste Court of Appeals nitong Setyembre. Ayon kay DOJ Undersecretary Marge Gutierrez, may 30 araw si Teves para iapila ang desisyon ng Timor-Leste Court. Tumanggi munang magkomento ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio sa GMA News Online dahil hindi pa raw niya nababasa ang desisyon ng Timor-Leste Court. Samantala, kinilala ang ilang Pinoy youth athletes sa ika-4 na Club Youth Sports Awards sa Taguig. Sila ang mga atletang nagtagumpay o nag-excel sa local at international competitions ngayong taon. Kabilang sa binigyang parangal si Olympic bronze medalist Nesty Petesio na nanalo sa boxing competition itong Paris Olympics. Kwento ni Nesty, plano pa rin niyang sumabak sa 2028 Olympics sakaling mayroon pang boxing event. Sinimulan ang pamamahagi ng parangal noong 2018 na pinamumunuan ng media group ng Philippine Sports Commission, Philippine Paralympic Committee at Philippine Olympic Committee. Layo nitong bigyang inspirasyon ang mga batang nagnanais ding maging world-class athletes. Bagong-bagong balita, bahagyang nadagdagan ang mga Pilipinong unemployed o walang trabaho nitong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.97 million ang mga walang trabaho o katumbas ng 3.9% ng labor force ng bansa. Bahagyang mas marami kumpara sa 1.89 million na unemployed noong Setyembre. Dumami rin ang underemployed ngayon pong Oktubre na lagpas 6 million.
Sila yung may mga trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o kaya'y nakukulangan sila sa kanilang kita. Ayon sa National Economic and Development Authority, sisikapin pa nilang dagdagan ang mga dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Mga kapuso, dagdag bawas ang inaasang paggalaw sa presyo ng mga produkto ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Department of Energy batay sa 4-day trading, tataas ng 10 centavos hanggang 30 centavos ang kada litro ng gasolina. Ikatlong linggo na yan ang taas presyo sa gasolina kung sakali. May nakikita namang bawas presyo ng 40 hanggang 70 centavos sa kada litro ng diesel at 40 hanggang 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Isa raw sa nakakaapekto sa pagtaas sa presyo ng gasolina ay ang pabago-bagong geopolitical climate sa Middle East. Nakapagbaba naman ng presyo ng diesel at kerosene ang paglakas ng dolyar at nakikitang pagtamlay ng demand. Pinaniniwalaang patay na ang Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman na dinukot sa Cebuco, Zamboanga del Norte noong October 17. Ayon sa Philippine National Police, batay ito sa pahayag ng isa sa mga naarestong sospek. Nabaril daw sa hita at tiyan si Eastman matapos manlaban sa mga kidnapper habang nasa bangka. Ayon sa sospek, itinapon ang bangkay ni Eastman sa dagat. Patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa bangkay ni Eastman. Ang US Embassy patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang 3 sospek na hawak na ng pulisya. 3 iba pang sospek ang napatay naman ng pulisya at militar sa engkwentro. Update po tayo sa investigasyon ng PNP sa pagdukot sa Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman na pinaniniwalaan nga pong patay na at iba pang usaping may kinalaman sa seguridad. Kausapin po natin si Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Mama Connie. Nakausap niyo na ho ba ang asawa at kaanak po ni Elliot Eastman kaugnay po sa impormasyong posibleng patay na nga po siya base po sa pahayag ng isa sa mga naarestong suspect? Nakausap na po at naipagbigay alam na po itong information na ito po doon po sa asawang Pilipina po ni Elliot Eastman po at yung Police Regional Office 19 po ay naipakating na rin po itong information po na ito sa liaison officers po ng US Embassy. However, wala po tayong direktang communication po sa pamilya po ni Eastman sa Estados Unidos po. Okay, pero na-establish na ho ba ng PNP kung ano ho ang motibo ng pagkakadukot po kay Elliot Eastman? Base po sa mga pahayag po nitong mga naaresto po nating suspects ay ang talagang motibo po nila nung una ay talagang kidnapping po at subalit nangyari nga po yung abduction nga po ay nabaril po itong si Eastman nung ito po ay manlaban. Nung siya po ay isinakay na nga po sa bangka po ay nagtamo po kasi ito ng accordingly doon sa mga abductors po niya ay nagtamo po ito ng gunshot wound sa hita po at sa tiyan. At habang sila po ay nagbabiyahe, lulan po ng kanilang bangkang ginamit ay namatay po itong si Eastman kaya nagdesisyon po itong kanya mga abductors na itapon po siya sa dagat po. At during the investigation po sa loob ng tahanan kung saan po siya dinukot, may mga bakas din ho ng dugo naman, ano, masasabi ho kayang credible, no? Yung sinasabing pahayag na yan ng nahuling suspect? Yung po nga mismo ng kanyang abduction po noong October 17 ay aware naman po yung kanyang asawa at yung kanyang pamilya po nung babae nung ito po ay tumakbo papalabas para sana tumakas ay doon po siya binaril at may mga dugo naman po doon na nakita po during the time ng abduction po. At alam po nung kanyang family po na kanyang kung saan siya nakatira na nagkaroon na po ng putok doon sa nung nangyari po noong October 17 po yung incident. Okay, just to clarify ma'am, 3 po ang mga suspect na nasa kustodiya na po ng pulisya at ang ilan po ay namatay naman sa enkwentro, tama ho? Tama po ma'am, noong October 27 po ay may isa po tayong naaresto at pagkatapos po noon ay may 3 pong sumurrender at accordingly doon po sa iba pang mga suspects na nakuha po natin ay during the hot pursuit operation ay meron po tayong 3 na supposedly ay may kinalaman dito sa pagdukot po ay namatay po ito sa isang
police operation po, 3 po doon. So meron pa po tayong 4 na hinahanap na at large pa rin po hanggang ngayon. Okay, ibig sabihin ba nito maituturing na hong case closed ang pagkawala ni Elliot Eastman? Wala na, sabi nyo 4 pang suspect ang hinahanap no? Well, kung sa parameters po natin ay considered solved na po ito dahil identified po natin yung mga perpetrators, yung iba sa kanila ay nasa custody po natin. Pero hindi pa rin po natin ito tinuturing na sarado na po dahil unang-una nga po ay hindi pa nga po natin nakikita itong possible remains nga po ni Elliot Eastman. At syempre may 4 pa po tayong tinutugis na at large pa po. Okay, naituro ho ba kung saang area ho nila sinasabing tinapon yung sinasabing bangkay ni Elliot Eastman at may nagkakaroon na ho ba tayo ng search operations doon sa area? Matagal na po tayo, ma'am, na nagkakandak po ng search operation doon sa area po, kung sa saan mga tinapon. area po, kung saan po itinapon po ito dahil malawak po yung kakagatan. Kaya nagtutulong-tulong po ang PNP at iba pa pong security forces para hanapin po itong sinasabi na posibleng pinagtapunan nga po nitong katawan di umano ni Elliot Eastman po. Mapunta naman po tayo sa papalapit na holiday rush, ma'am. Paano po ito pinaghahandaan ng PNP ngayon? Nakahanda na po ang inyong PNP, ma'am, sa paglatag po ng seguridad para po sa nalalapit po na holiday season at na-identify na rin po natin yung mga places of convergence, including po yung mga firecrackers and community fireworks display and firecracker zone areas para po for purposes po ng ating deployment. At more or less, initially ay nasa mahigit 40,000 po yung ating i-deploy nationwide po. At syempre bilang paghahanda po, pagdating po ng December 15 ay kansilado na po lahat po ng lead ng PNP to make sure po na meron po tayong sapat na bilang pagdating po ng mga significant activities nationwide po. Kamusta naman po ang pagbabantay ng PNP sa seguridad ng 2 pinakamatataas na mga leader po natin sa bansa? Well, alam naman po natin, ma'am, na ang pagdating po sa seguridad po ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, ang may pinaka-main responsibility po dyan na unit ay yung pong Presidential Security Command. Pero ang PNP naman po ay nagpo-provide po ng augmentation, particularly pagdating sa area and route security. So tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan po natin sa PSC pagdating po sa seguridad ng ating Pangulo at Pangalawang Pangulo po. Marami pong salamat sa inyong update sa amin and advance Merry Christmas. Salamat, ma'am. Good morning po. Yan po naman si Police Brigadier General Jean Fajardo. Excited na kinakabahan si Jillian Ward dahil sa bagong karakter na kanyang gagampanan para sa upcoming series na may Ilonggo Girl. After 2.5 years po sa Abot Kamay na Pangarap na lagi po akong umiiyak bilang si Dr. Annalyn. Dito naman po medyo mas fun lang po dito. Pero titular, challenging po pa rin siya for me kasi yung isa ko pong character may Ilonggo accent po siya. Sa series na rin matutuloy ang naudlot na pagla-love team nila ni Michael Sager sa Abot Kamay na Pangarap. Nag-pictorial na nga ang dalawa. Excited din po ako kasi first time ko po magkakaroon ng parang love team talaga sa isang show. Kasi po yung dun sa Abot Kamay, yung mga ka-pair ko po na parang puro unexpected. Excited po ako. Siguro kasi iba yung chemistry na nasi-share namin when we're on set. So, I'm looking forward to this partnership. At dahil magka-love team, hindi maiiwasang i-ship sila ng mga manonood. Ready naman daw dito si Michael na very open sa kanyang admiration kay Jill. Iba talaga yung itsura niya in person, napakaganda. Siguro siya yung one of the artists na starstruck ako when I first met her. And what's crazy about Jill is napakabait niya. So yung personality niya, dagdag sa ganda niya yun na very welcoming. Dahil dyan, Michael, ililibre kita mamaya. Maraming salamat sa iyo. Ayun, I could say the same din po kay Michael kasi una sa lahat, mabait po si Michael. He also looks good. So ayun na, excited din po ako na maka-work po siya. Sa pagitan ng Abot Kamay na Pangarap at Ilonggo Girl, nakapag-recharge daw si Jillian. Pumunta ako ng Thailand with my friends and my family. So yun po, parang nakapagpahinga din naman, nakapag-recharge. Parang feel ko po na parang wala lang, carefree lang ako. Sa darating na Pasko, may isang gustong gawin si Jillian.
Magta-try po ako magluto at aaralin ko talaga magluto kasi nakakahiya sa aking pamilya dahil ang mother side ko po mga Ilonggo, father side ko mga Kapampangan. Tapos ako po yung hindi marunong magluto. Gusto ko pong matuto magluto ng kare-kare, adobo, sisig. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. May extra special mission ang Sparkle Stars na sina Shuvi Entrata at Kim Perez na natupad ngayong pong holiday season. Dumalo at nakisaya sina Shuvi at Kim sa Art Gap event ng GMA Network in partnership with Little Arc Foundation sa National Children's Hospital sa Quezon City. Game na nag-participate ang mga bata. Nag-paint at nag-drawing sila ng iba't ibang characters. Present din doon si GMA Network Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. At Butch Bustamante na founder ng Little Arc Foundation. Ang Art Gap ay 23 years nang ginagawa ng GMA na layong maging platform para ipakita ang creativity ng mga kapuso at maibahagi rin ito sa mga komunidad. Kaya po kami tinawag na Kapuso ay gusto namin, ito ang ginagawa namin, nagsishare kami ng blessings at nagbibigay kami ng joy sa mga kapuso namin na nangangailangan na ng additional smiles at additional na pagmamahal. This is the first time na ginawa ito ng GMA with National Children's Hospital and in partnership with Little Arc Foundation. So we're very happy and fortunate to be part of it as well. Artists, meron kaming platform to help other people. Hindi lang naman financial din yung tulong. At least bigyan natin sila ng kasiyahan na now is the time to help. Makisa kayo sa aming foundation na kagaya nitong Little Arc para matulungan nating mga bata na matapos nila yung medication. Ito ang GMA Regional TV News. Disgrasya sa Makilala, Cotabato, 7 ang patay matapos araruhin ng truck ang hindi bababa sa 10 sasakyan. Sa Lapu-Lapu City naman dito sa Cebu, sinagip ang 4 na magkakapatid matapos silang ikandado ng kanilang ina sa loob ng bahay. Ang mainit na balita hatid ni Luan Mayrundina ng GMA Regional TV. Bila mo kabuok dira day. Upat? Upat? Papa mo ni kaon? Wala pa? Aktual na video yan ng pagsagip sa 4 na magkakapatid matapos silang ipadlock sa loob ng bahay sa Lapu-Lapu, Cebu. 20 oras na hindi nakalabas ang mga bata. Ang pag-rescue dahil na rin sa report ng mga kapitbahay. Ayon sa ina ng mga bata, iniwan niya ang kanyang mga anak sa loob ng kanilang bahay para maghanap ng perang pantusto sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iniwan siya ng kanyang live-in partner na ama ng 4 na batang edad 3 hanggang 6. Giit niya, nagawa niyang ikandado ang mga anak sa takot na madisgrasya ang mga ito kapag nakalabas ng bahay. Aminado siya na mali ang kanyang ginawa. Hindi naman ako kaya yatag sila mo. Naman, mag-adapt nila sa una, wala yun ako gikuha. Dagdag ng ina ng mga bata, nag-iwan siya ng pagkain at tubig para sa mga anak bago siya umalis. Kinausap siya ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk at pinaalalahanan sa panganib sa pag-iwan at pagpadlak sa mga bata na halos 24 oras. Ilang mga barangay officials at concerned citizens ang nagpadala ng mga pagkain, vitamins at grocery items para sa mag-iina. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng CSWD ang mga bata habang ina-assess pa nila ang parenting capability ng ina. Inararo ng isang 10-wheeler ang mga sasakyan at isang bahay sa Purok Rambutan, Makilala, Cotabato. Sa inisyal na investigasyon ng Makilala Incident Management Team, base sa pahayag ng pahinante, binabaybay ng truck na may kargang mahigit sa 400 bags ng fertilizer ang pababang bahagi ng highway nang bigla na lang umano itong nawala ng preno. Nawala na ng control ang driver at dumiretso na pababa. Unang nasagi ng truck ang isang tricycle. Gasgas sa kaliwang kamay ang tinamo ng tricycle driver. Bumangga din ang truck sa isang multicab at motorsiklo na minamaneho ng isang ama, sakay ang kanyang asawa at ang kindergarten na anak. Hanggang sa bumangga na rin ito sa isang bahay sa highway kung saan tinamaan ang nakatirang PWD. May 8 pang ibang sasakyan ang sinalpok ng truck. Nasawi sa aksidente ang 7 magkakamag-anak. Habang patuloy na nagpapagamot sa hospital ang iba pang nagtamo ng sugat. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad.
Luen Merondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa nangyaring aksidente kagabi sa Katipunan Flyover. Kausapin po natin si Quezon City Police District Traffic Sector 3 Commander Police Captain Napoleon Cabigon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir? Magandang umaga po. Apo. Kamusta po ang lagay ng mga nasangkot na pasahero at motorista sa nangyaring aksidente sa Katipunan Flyover kagabi? Sa kasalukuyan po, ang mga biktima po, yung 30 biktima nasa ospital pa po. Ano ho ang lagay nila? Yung yung iba critical, yung iba minor lang po. Okay, at meron pong 4 na namatay, hindi ho ba? 4 po ang namatay. Ilan po ang critical? Sa ngayon po, hindi po ma-identify kung ilan ang critical kasi napunta po sila sa iba't ibang hospital. Pero ang sugatan, initial report ay nasa 25 pero ang nabanggit niyo po 30 na ang nasa ospital. Opo, sa ngayon po, yun po yung kasalukuyang bilang mga nasugatan. Base po sa inyong investigasyon, ano talaga ang naging dahilan ng nangyaring karambola? Sinasabi ho ay nawala ng preno yung truck eh. Tama po, base po sa initial investigation natin, nawalan po ng preno ang nasabing truck, kaya po nagkaroon ng karambola. Opo, nahuli na rin daw yung driver na unang tumakas dito po sa aksidente? O sumuko ho ba ito o hinuli? Hinuli po namin, tama po. Opo, hinuli po namin. Okay, at ano ho ang kakaharapin niyang mga kaso? Ang maaring kakarapin niyang kaso ay reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Okay, yung may-ari ho ng truck, nakikipagtulungan din ho ba sa pulisya patungkol na rin syempre doon sa mga gastusin sa biktima? Sa ngayon, wala pa pong pinaparating na pag-uusap yung may-ari ng truck. Alright. Marami pong salamat sa inyong update na yan sa amin. Thank you. Salamat po. Yan po naman si Police District Traffic Sector 3 Commander Police Captain Napoleon Cabigon. Samantala sa mga mahihilig sa kape at chocolate, baka 2025 na ang lucky year nyo. Mocha Mousse ang napiling color of the year ng Pantone. Sinasalamin rin daw ng kulay ang pagiging earthy at elegante. Pinipili ng Pantone ang Color of the Year batay sa hatid nitong mood of connection, comfort at harmony. Ang Pantone Color Institute ang itinuturing na authority pagdating sa mga kulay na nagsisilbing inspirasyon para sa mga brand at designer. Hindi pa rin nakikilala ang 2 sa 4 na nasawi sa karambola sa Katipunan Flyover sa Quezon City kagabi. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Maki Polido. Maki? Connie, umakyat na sa 30 sugatan matapos araruhin ng isang truck ang ilang sasakyan at motorsiklo sa northbound ng Katipunan Aurora Flyover bandang 6:55 kagabi. 4 ang naitanang patay, 2 pa lamang dito ang identified. Ayon kay Police Captain Napoleon Cabigon, Sector Commander ng Traffic Sector 3, walang identification cards ang 2 sa mga biktima, isang babae at isang lalaki. Una silang napaulat na mag-asawa. Pero sabi ni Cabigon, natagpuan lang silang magkatabi. Hirap din daw gawing batayan sa ngayon ang plate number ng mga motorsiklo dahil sa karambola, mahirap sabihin kung alin sa mga motorsiklo ang sinakyan ng mga biktima. Ang 2 sa mga namatay, parehong lalaki ay mga rider din. Tina-drug test na ang truck driver na sinabi sa mga truck investigator, naramdaman na raw na may problema yung preno ng truck, magsisimula pa lang ang kanilang biyahe. Mula raw sa truck lane, ginilid sa kanan ng driver ang minamaneho niyang truck para ibangga sana sa gilid ng flyover. Ayon sa isang biktima na nagdiliran ng truck, kaya sa sumemplang, wala raw siyang narinig na busina o anumang ingay. Bigla na lang daw may truck na sobrang bilis ang takbo. Napuruhan ang mga sasakyan at motorsiklo sa bandang pababa ng flyover kung saan naipon na ang mga sasakyan. Samantala, nasa kustodiya na ng pulis ang suspect na nakasalubong ang pulis sa labas ng bahay habang papunta ito sa traffic sector para sumuko. Sabi niya hindi siya tumakas. Natakot daw siya, baka kuyugin siya, kaya umuwi muna. Susuko na dapat siya sa traffic sector 3 nang makasalubong ang mga pulis. Humihingi siya ng tawad, hindi raw niya ito kagustuhan.
Sinubukan daw niyang ibangga sa gilid ng flyover para sana bumagal. Nasa 40 kilometers per hour lang daw ang takbo niya, pero pagbaba ng flyover, biglang hindi na kumakagat ang preno. Connie? Yeah, Maki, yung apat ba na sinasabing nasawi, pawang mga sakay ng motorsiklo? Sorry, Connie, pwedeng pakiulit? Yung apat ba na nasawi ay pawang mga sakay ng motorsiklo, na-establish ba natin? So far, Connie, yun yung sinasabi ng mga investigators dito sa Traffic Sector 3. Yung apat ay, so far initial investigation sa kanilang pagkakaalam ay mga sakay ng motorsiklo. Alright, maraming salamat, Maki Pulido. Bukas na po ang Game 2 ng NCAA Season 100 Men's Basketball Finals sa pagitan ng Mapua Cardinals at Benilde Blazers. Lamang na sa series ng Cardinals na naipanalo ang Game 1 sa score na 84-73. Sabi ng player nilang si Clint Escames, iti-take advantage na nila ang kanilang momentum para hindi na umabot sa Game 3. Hindi pa naman daw tapos ang laban para sa Benilde Blazers ayon sa kanilang coach. Sisiguruhin daw nilang magiging mas maganda ang kanilang laro sa Game 2. Mapapanood po yan alas 12:30 ng hapon sa December 7 live sa GTV at Heart of Asia. Pakiramdam ko. From the creators of award-winning Firefly noong 2023. The court finds Domingo Zamora guilty of the murder Isang world-class project muli ang hatid ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa Golden Edition ng Metro Manila Film Festival. Ang pelikulang Green Bones. Another challenging na pagganap mula kay Dennis Trillo bilang si Domingo Zamora aka Don Saltic. Bukod kasi sa physical preparations, kinailangan din niyang mag-aral ng Filipino Sign Language for the roles. Kailangan ibahin talaga yung look. Yun siguro yung pinakauna. Kung sa pulang araw, nakita niyo ako doon nagsasalita ng Japanese. Dito naman meron akong ibang lengguwahe na kailangan pag-aralan, Sign Language or FSL. Iikot ang kwento sa mga kagaya niyang person deprived of liberty o PDL sa San Fabian Prison and Penal Farm. May dahilan kung bakit Dom Saltic ang tawag sa kanya. Papasok doon bilang prison guard si Xavier Gonzaga, played by Ruru Madrid. Sa kanyang MMFF debut, na-realize daw ni Ruru na malayo pala ang characterization sa TV at big screen. Pagka sa TV kasi, di ba, parang may mga commercial breaks and then parang laging fast pace. Sa pelikula, parang kailangan mo talagang i-moment to moment. Sa Grand MediaCon ng Green Bones, present sina Dennis at Ruru kasama ang co-stars na sina Isa Calzado, Alessandra De Rossi at Sofia Pablo. Gayun din sina Michael De Mesa, Wendell Ramos, Royce Cabrera, Pauline Mendoza at iba pa. Kasama rin sa stage si Green Bones director Zig Dulay, pati ang screenplay writers na si National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee, at GMA Public Affairs, Senior Assistant Vice President Anja Chenza. Dumalo rin at napanood ang trailer ni na GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez, at GMA Public Affairs First Vice President at GMA Pictures Executive Vice President, Nessa Valdelion. So talagang I'm very, very proud of this movie. Napakaganda, very heartwarming. Yan nga, yung parang maganda siyang panoorin during Christmas time kasi may mapupulot ka talagang aral. Sa darating na Pasko, kaninong buhay nga ba ang mababago? Ang itinuturing na kriminal o ang alagad ng batas? Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Taong nagkasala.
Taas kamay ang mga Lola's Boy at Lola's Girl dyan. Nako, siguradong relate kayo sa naranasan ni Daryl Dantes ng mga Tarem Pangasinan. Spotted kasi ang 94-year-old lola niyang si Rosita na may kinukuha sa kwarto. Alkansya pala yun. Laman ang mga baryang ipon ni Lola sa nakalipas na taon. Ireregalo niya pala ang laman sa apong si Daryl na nooy pumasa sa nursing licensure exam. Ang gesture of love, patunay raw na walang makatutumbas sa pagmamahal ng isang lola. Ang heartwarming video, 5.1 million na ang views. Trending! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Live mula rito sa Orion, Bataan, Rafi Tima po para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.